Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon muna itong dahil bagong taon, yung mga more or less nangyari nung nakaraan na ginawa ng ating gobyerno, lalo na ho sa mga business, ay naging positibo naman. Yung third quarter ng taon ay napakaganda raw po ng ekonomiya ng ating bansa ayon sa mga matitinong economic manager ng ating gobyerno at matitinong mga negosyante. O ibig sabihin, lehitimo na mga negosyante. Lehitimo na mga mamamayan na merong pagmamahal at malasakit sa ating bayan. Kaya ako idinidiin yun kasi nai-influensyahan po kasi yung ating mga kababayan ng mga mapanirang mga pahayag ng ibang sektor na alam naman natin kung bakit nila ginagawa yun. Mas mabuti pa nga yung mga matitinong politiko or oposisyon o independent, walang masyadong batikos eh. Yun pong mga pinaglipasan ng panahon dahil sa galit, sa inggit, at kung ano pang mga issue, yun po yung nakakasira sa balitang nangyayaring na totoo sa ating bayan. Ang totoo, maganda ang naging ekonomiya ng bansa sa nakaraang 2023. Pangalawa, meron pong napakalaki tayong pagkakautang na minana ng ating kasalukuyang pamahalaan sa mga nakaraang administrasyon. Isipin mo, nasa 1.4 trilyon ang utang natin na mababayaran o nabayaran ng ating gobyerno ngayon. So kung hindi yan nabayaran o hindi kayang bayaran, ibig sabihin mahina ang ekonomiya, wala tayong pera. Pero nabayaran, kayang bayaran, ibig sabihin yan, may pera, maganda ang ekonomiya. O di ba? Tama o mali? Ikumpara natin sa isang pamilya. Pag mayroon tayong loan o utang at nakabayad tayo, ibig sabihin may pera ka. Gumanda yung hanap buhay mo. Yun eh. So ang gobyerno ay nakakabayad ng malaking utang ng ibang nakaraang pamahalaan na doon nga sa 1.4 trilyon inabayaran. 59% yata ng ating utang ay mababayaran ng gobyernong ito ngayon eh, under President Marcos. So ibig sabihin, may pera, gumandang ekonomiya, positibo yan para sa business community at pangkalahatan ng mga Pilipinong matitino. Ang hindi lang tumanggap niyan yung mga sarado ang isip sa tunay na kalagayang pang-ekonomiya at kaunlaran ng ating bansa. Kakaunti yun. Kala mo madami kasi maingay sila. Ang silent majority, mga kaibigan, matitino, yan ang nakakaramdam ng pagbabago. Okay? Nuulit ko, ang mga negosyante, wala ako nadinig ng mga negosyanteng nagreklamo. Meron ba? O kung meron po, pakasabi nyo sa akin. Foreign and local or national, maliit or malaking negosyante, hindi nagreklamo. Kahit nung magkaroon pa ng price control, yung mga maliliit na negosyante, binigyan ng ayuda. O di ba? Tandaan nyo yun? Yung Executive Order number 39 yata yun, noong nakaraang taon. Kinontrol ang bilihin, pero may epekto sa mga retailer na negosyante, di ba? Binigyan ng ayuda ng DTI. O di ba? Kaya wala silang reklamo. Kaya sinasabi ko, ang matitinong Pilipino at mga negosyante masaya sa ating kasalukuyang gobyerno noong nakaraang taon. Okay? Yung pangkalahatan na seguridad, okay naman. Internal, external security. Yung paninindigan at pagmamalasakit sa Pilipino at sa bansa sa West Philippine Sea, ipinakita. Hindi tayo sumuko, hindi bumigay, nanindigan ang ating militar under President Marcos dahil siya ang Commander-in-Chief at Chief Executive. Di ba? Ang ganda niyan. Pero dedma, sinisira, binabaliwala, binabaligtad ng mga political blogger na nakakalungkot man, pero yun ang totoo. Kadalasan na mas maingay ay yung mga DDS, yung mga Duterte supporters na hindi ko alam kung bakit sila ganon. Isa lang ang dahil siguro, nagmamadali sila. Hindi sila makahintay sa 2028 presidential at national election. Ngayon pa lang gusto nila magpalit. Hindi naman pwede magpalit. Kasi ang sinumpaan sa tungkulin ng mga nakapwesto ngayon
ay hanggang 2025 ang kanilang panunungkulan. At yung national position, President and Vice President, ay hanggang, at yung ibang mga senador ay hanggang 2028. Ayun ang sinasabi ng batas eh. Bakit babaguhin nila? Isa lang layunin nila, isa lang ang purpose nila. Baka balik sa power, magkaroon ng power, kung sino man sila. Ang sama, di ba? Pansarili lang. Pero itong pangkalahatan ng magandang ekonomiya at magandang galaw, magandang relasyon ng Pilipinas sa international community, nirecognize tayo ng maraming business group sa buong mundo. Nirecognize na tayo at kinakampihan pa tayo ng marami at mai-influensyang bansa tulad ng Amerika, ng Canada. Dito sa Japan, ang Japanese government matindi. Kung ang Amerika at ang Pilipinas merong kasintigas ng bakal na relasyon, itong Japan na aking kinalalagyan ngayon, ganyan din ang kanilang paniniwala at gustong mangyari sa pakikipagrelasyon sa Pilipinas. Meron nga ongoing na negotiation na mas palalimin pa at paigtingin, patindihin ang relasyon ng Japanese government at ng Philippine government. Ay, di ba? Yun eh. O, di ba? Lahat yun positibo noong nakaraang taon. So ngayon, bagong taon na. Abay, dapat po magpatuloy yan. Dapat magtuloy-tuloy po yan. Okay? Sandali, malamig. Kahit na malamig itong lugar na kinalagan natin dito sa Hokkaido, dito sa Japan, na isang lugar na napakataas at napakalamig dahil hanggang tuhod na, lampas na yung isno at tuloy-tuloy pa yung bagsak ng isno. Pero yung mga balita hindi natin pwedeng pakawalan dyan sa atin kasi nga po, ako naman yung nagbabakasyon lang dito, pero yung pong mga namomonitor kong sitwasyon sa atin at binabasa ko yung nakaraan, kakaiba talaga eh. Pero at least nalampasan natin mga Pilipino. Nalampasan ang ating gobyerno ang maraming pagsubok ng nakaraang taon. Hopefully, ngayong taong ito, 2024, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong development. Kailangan mas magandang ekonomiya para magkaroon ng trabaho ang Pilipino. Wala namang magiging problema dahil meron ng batas para sa national budget. Inaproban ang 5.7 trillion for national budget mula ngayong month na ito hanggang December 31 ng bagong taon 2024. So, tuloy-tuloy na ang infrastruktura, ang lahat na dapat gawin. Sana nga yung education natin lumakas naman at makaangat tayo. Bumagsak ang education natin eh. Di ba dun sa international record, bumagsak ang ranking ng mga education ng ating kabataan. So dapat yung Department of Education mag-double time naman tayo. Panawagan kay Vice President Sara Duterte, Ma'am, Happy New Year po. Baka pwedeng pakitutukang mabuti ang DepEd. Hindi ko sinabing hindi mo tinututukan, pero dagdagan mo ng oras. Pakinalang, Madam Vice President Sara Duterte. Pakidagdagan mo ng oras yung pagtutok sa Department of Education. Hindi kita inuutusan, nakikiusap na lang bilang Pilipino. Kasi ang baba ng quality ng education ng bansa. Alam naman natin sa 1987 Constitution, kayo ang pinakamalaki ang budget, Department of Education. Nasa batas yan. 750 billion taon-taon or 730 billion taon-taon ang budget. So dapat mataas ang quality ng education. So pakisuyo na lang. Kung tututukan yan, ako naniniwalang gaganda. Pero kung makalimutan, mapabayaan, dahil merong ibang pinagkakabalahan, kung ano yan, hindi ko alam. Di ba? Happy New Year po muli. Walang magagalit. Ang magagalit, sarado ang pag-iisip.